Ngayong Lunes, inaasahang ipapasa na sa plenaryo ng House of Representatives Justice Committee ang kanilang report tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang susunod na hakbang matapos makitaan ng probable cause ang dalawang reklamo sa pangalawang Pangulo para sa umanong irregularidad sa paggamit ng confidential funds, pagkakaroon ng unexplained wealth at pagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sabi ni House Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jervil Luistro na kinompleto na ng komite ang kanilang tungkulin sa pag-determine ng probable cause ng naaayon sa ebidensyang tinalakay sa kanilang mga hearing nitong nakaraang buwan. Kapag ipinasa na sa plenaryo ang report ng Justice Committee, kalakip ang articles of impeachment at ang resolusyon sa pag-a-adopt nito, dadaan pa ito sa isa pang deliberasyon. Para maipasa ng Kongreso ang resolusyong ito, kakailanganin ng boto ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng House members. Yan ay katumbas ng mahigit kumulang 106 na mambabatas. Kung naiabot ang threshold na ito sa Kamara, may impeach si Vice President Sara Duterte at tutungo na ang kaso sa Senado para sa impeachment trial. Sa impeachment trial, itutukoy kung i-convict, tatanggalin sa pwesto at pagbabawalang humawak muli ng posisyon si Duterte na siyang nagdeklara na ng kandidatura sa pagkapangulo sa susunod na halalan. Mula dito sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, ako si Jason Sigales, nag-uulat para sa Inquirer.